Ako si Lila, ang babaeng itinaboy ninyo. Ang babaeng ginawa ninyo ng maling paratang. Kayong lahat na nagtakot sa akin. Na nagpasimuno ng kasinungalingan ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi ako ipinanganak na halimaw. Kayo ang nagtulak sa akin. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Roque, may umiiral na mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim, tungkol sa mga aswang na sinasabing nananahan sa kagubatan ng kanlurang bundok. Ngunit para sa mga residente, ang mga aswang ay katang-isip lamang, mga alamat na ginagamit upang takutin ang mga bata sa gabi. Sa baryong ito naninirahan si Lila, isang mapagmahal na ina at asawa, kilala sa kanilang lugar bilang isang mabait at tahimik na tao. Ngunit hindi alam ng lahat, may madilim na lihim si Lila, isang lihim na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa simula, ang buhay ni Lila ay puno ng kulay. Sa kabila ng kahirapan, masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang asawang si Tomas at ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Kiko. Tahimik ngunit masaya ang kanilang pamumuhay sa baryo. Si Tomas ay isang magsasaka, samantalang si Lila ay nag-aalaga ng kanilang tahanan. Subalit sa kabila ng kanyang maayos na pakikitungo sa mga tao, may mga usap-usapan tungkol kay Lila. Maraming beses na siyang napapansin na naglalakad sa gubat ng mag-isa tuwing gabi. Ang mga kapitbahay ay nagtataka at minsan ay natatakot. Ngunit hindi nila ito binibigyan ng pansin dahil walang masamang nangyayari sa kanilang lugar. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ama, laging gumigising si Lila upang tumingin sa bintana, tila ba may hinahanap o inaabangan sa dilim ng kagubatan. Dumating ang isang araw na nag-ugat ng gulo. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop sa baryo. Mga kambing, manok at baboy ay bigla na lamang naglalaho. Isang gabi, natagpuan ng mga residente ang dugo ang katawan ng isang baka sa gitna ng kakahuyan. Agad na nagkaroon ng takot at galit ang mga tao. Ang mga matatanda sa baryo ay nagpakalat ng haka-hakang may aswang sa kanilang lugar. Dahil sa mga pagdududa, ang mga mata ng tao ay unti-unting napunta kay Lila. Siya lang ang laging nasa gubat tuwing gabi. Sigaw ni Aling Pasing, ang tsismosang tagapagbenta ng gulay. Tama, bakit kaya lagi siyang naglalakad mag-isa? Sambit ni Mang Lando, ang barangay tanod ng baryo. Sa kabila ng mga paratang, hindi sumagot si Lila. Nanatili siyang tahimik ngunit sa loob niya nasasaktan siya. Sa gitna ng mga pagtuligsa, dumepensa si Tomas para sa kanyang asawa. Kung wala kayong ebidensya, tumigil kayo sa pagbibintang. Galit na sigaw ni Tomas sa harap ng mga tao. Ngunit ang pagtitiwala ng mga tao ay unti-unting nawala. Isang gabi, habang natutulog si Tomas at si Kiko, tahimik na lumabas si Lila. Muli siyang naglakad patungo sa kagubatan, ngunit sa pagkakataong ito, sinundan siya ni Tomas. Gusto niyang malaman ang dahilan ng madalas na paglalakad ng kanyang asawa sa gitna ng gabi. Sa gitna ng dilim, nakita ni Tomas si Lila sa isang burol na napapaligiran ng mga sinaunang puno. Nakatayo siya sa harap ng isang altar na gawa sa bato at sa kanyang kamay ay may hawak na itim na kahoy. Biglang nagbago ang anyo ni Lila at ang kanyang mga mata ay nagningning na parang apoy, ang kanyang balat ay tila nababalot ng anino at ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng isang tao. Aswang ka? Bulalas ni Tomas na may halong takot at galit. Napatigil si Lila at napalingon sa kanyang asawa. Sa kanyang mukha ay makikita ang lungkot at pagdurusa. Hindi ko ito ginusto, Tomas. Pinilit ako ng tadhana. Ang sumpang ito ay dala ng aming lahi. Ginawa ko naman ang lahat para labanan ito. Ngunit hindi ko magawang tumakas. Hindi makapaniwala si Tomas. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay isa palang nilalang ng dilim. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Lila, hindi kinaya ni Tomas ang katotohanan. Kinaumagahan, isinumbong niya ang asawa sa mga tao ng baryo. Nagtipon ang mga residente at nagdala ng mga sandata. Nagtungo sila sa bahay ni Lila
upang tapusin ang kanilang kinatatakutan. Lumabas ka, halimaw! Sigaw ng mga tao. Si Lila, na nagtatago sa kanilang bahay, ay umiiyak habang niyayakap ang kanyang anak. Kiko, tandaan mo, mahal kita. Huwag kang matatakot, anak. Sa huli, nagpa siya si Lila na sumuko. Lumabas siya sa harap ng mga tao, ngunit bago pa man siya makapagsalita, binato siya ng mga ito. Walang awa nilang pinahirapan si Lila hanggang mawalan siya ng malay. Sa kadiliman ng kagubatan, isang misteryosong anino ang dumating at kinuha ang walang malay na katawan ni Lila. Sa piling ng mga nilalang ng kagubatan, bumalik ang kanyang lakas. Ngunit sa kanyang paggising, ang dating mapagmahal na puso ni Lila ay napalitan na ng galit. Sila ang nagtulak sa akin sa dilim. Ang kanilang kasakiman at takot ang nagbigay daan sa akin sa pagkawasak. Ngayon, babalikan ko sila. At dito nagsisimula ang tunay na kwento ng ganti ng isang aswang. 3 buwan ang lumipas mula nang mawala si Lila. Tahimik ang baryo ng San Roque, ngunit hindi tuluyang nawala ang takot. Ang mga residente ay patuloy na nangangamba, palaging nakaantabay sa bawat kaluskos sa dilim. Wala silang ideya na ang babaeng kanilang itinaboy ay hindi na ang dating si Lila at siya ngayon ay nagbabalik. Sa gitna ng isang mapayapang gabi, bumalot ang makapal na ulap sa baryo. Isang malakas na hangin ang bumalot na parang pahiwatig ng paparating na bagyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpakita si Lila. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula at ang kanyang presensya ay malamig na parang kamatayan. Lumayas ako noon bilang biktima. Ngunit babalik ako ngayon bilang isang halimaw na hindi na matatakasan pa. Wika niya habang nakatayo sa gilid ng kagubatan. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, ang unang naging target ni Lila ay si Aling Pasing, ang tsismosang laging nagsusulsol ng galit laban sa kanya. Nakahiga si Aling Pasing sa kanyang kubo nang makarinig siya ng kaluskos sa labas. "Sino yan?" Sigaw niya, "May halong kaba." Walang sumagot, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na sumisingit sa pagitan ng mga bintana. Biglang nagpakita si Lila sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya halos makilala ang dating tahimik na kapitbahay. Ang mukha ni Lila ay napuno ng galit at ang kanyang mga kuko ay mahahaba't matatalas. Aling Pasing, hindi mo ba ako namimiss? Malamig na bulong ni Lila, wala nang pagkakataon pang makasigaw si Aling Pasing. Sa isang iglap, naglaho si Lila, kasabay ng pagkawala ng matandang tsismosa. Kinabukasan na natagpuan na lamang ang kanyang katawan sa gitna ng bukid patay na parang hinigop ang lahat ng kanyang dugo. Ang pagkamatay ni Aling Pasing ay nagdala ng matinding takot sa buong baryo. Alam ng mga tao na hindi ito gawain ng ordinaryong nilalang. Nagbalik ang usap-usapan tungkol sa aswang at si Lila ang nasa isip ng lahat. Si Tomas, na nawalan na ng tulog dahil sa konsensya, ay lalong nalugmok sa pag-aalala. Alam niyang ang nangyari kay Aling Pasing ay kagagawan ni Lila. Ngunit paano niya ito mapipigilan at paano niya haharapin ang katotohanang siya mismo ang nagkanulo sa babaeng mahal niya? Sa gitna ng kaguluhan, pinatawag ni Mang Lando ang mga tanod upang mag-organisa ng isang pangkat para hanapin ang aswang sa kagubatan. Dala ng takot, sumama ang mga residente sa kanya, bit-bit ang mga sibat, kutsilyo at bawang, ngunit alam nilang ang kanilang kalaban ay hindi basta-basta. Samantala si Kiko, ang anak ni Lila, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang ina. Ama, totoo po bang aswang si nanay? Tanong ng bata habang hawak ang isang luma nilang larawan bilang pamilya. Hindi agad nakasagot si Tomas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Kiko ang pag-aalinlangan. Hindi ganoon kasimple, anak. Mahal ka ng nanay mo. Tandaan mo yan. Ngunit sa kaloob-looban ni Tomas, alam niyang hindi sapat ang pagmamahal upang mapigil si Lila. Alam niyang darating ang panahon na si Kiko rin ang posibleng maging target ng galit ni Lila. Sa gitna ng kanyang plano ng paghihiganti, nilapitan si Lila ng isang mas matandang aswang mula sa kagubatan, si Damaso.
ang leader ng kanilang lahi. Lila, ang galit ay isang makapangyarihang sandata. Ngunit tandaan mo, sa bawat buhay na iyong kukunin, lalo mong inilalapit ang iyong sarili sa pagiging tunay na halimaw. Ngunit hindi nagpatinag si Lila. Sila ang unang naging halimaw, Damaso. Ako lang ang bunga ng kanilang kasamaan. Tumango si Damaso at iniwan si Lila. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang babala. Kapag natapos mo na ang lahat, tanungin mo ang sarili mo kung ano pa ang natira sa iyong pagkatao. Sa baryo, patuloy ang takot at pagkakanya-kanya ng mga tao. Sa kagustuhang protektahan ang kanilang mga sarili, nagdesisyon ang mga residente na magbigay ng isang alay. Inisip nila na kung mag-aalay sila ng buhay, maaaring matigil ang paghihiganti ng aswang. Itinuro nila si Tomas. Siya ang may kasalanan. Siya ang asawa ng halimaw. Sigaw ng isang matandang lalaki. Dinala ng mga tao si Tomas sa gitna ng plaza. Ikinadena siya sa isang poste at iniwang mag-isa sa gitna ng gabi bilang pain para kay Lila. Sa loob ng kanyang puso, alam ni Tomas na darating si Lila, ngunit hindi niya alam kung siya ay ililigtas o tatapusin. Sa dilim ng gabi, narinig ang mga yapak ni Lila. Mula sa kadiliman, lumitaw siya. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang balat ay kumikislap sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Lila, ako ang may kasalanan. Kung kailangan mong maghiganti, gawin mo na. Ngunit hindi umimik si Lila. Lumapit siya kay Tomas at tinitigan ito sa mata. Sa kabila ng kanyang galit, naroon pa rin ang alaala ng pagmamahal niya sa asawa. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang sumulpot ang mga tanod, armado at handang umatake. Nagkaroon ng matinding labanan sa plaza. Pinilit ng mga tao na patayin si Lila, ngunit hindi nila siya kayang talunin. Isa-isa silang nagbagsakan, ngunit hindi ginamit ni Lila ang lahat ng kanyang lakas. Nagtataka si Tomas kung bakit siya nagpipigil. Lila, tapusin mo na! Sigaw ni Tomas. Ngunit sa huling sandali, binitiwan ni Lila ang kanyang mga galit. Tumakas siya pabalik sa kagubatan, dala ang bigat ng kanyang puso. Habang nagkukulong si Lila sa kagubatan, muling dumating si Damaso. Ngayon, alam mo na, ang paghihiganti ay may hangganan. Ano ang susunod mong hakbang? Sa puntong iyon, napagtanto ni Lila na hindi sapat ang pagpatay upang maibsan ang kanyang sakit. Ngunit ang tanong, paano niya mababawi ang nawasak niyang buhay? Sa pag-alis ni Lila mula sa plaza, iniwan niya ang baryo ng San Roque na puno ng takot, galit at pagkawatak-watak. Sa loob ng kanilang mga tahanan, halos hindi na makatulog ang mga residente. Takot sa posibilidad na bumalik ang aswang sa mas marahas na paraan. Sa plaza, si Tomas ay nanatiling nakagapos sa poste. Ang mga natirang residente na mas pinangungunahan ng takot kaysa awa ay nagpasya na huwag siyang pakawalan. Para sa kanila, si Tomas ang koneksyon kay Lila at ang pagkakaroon niya sa baryo ay isang banta. Kung gusto niyang balikan ang asawa niya, dito natin siya hihintayin. Sigaw ni Mang Lando sa mga tao. Ngunit si Tomas, kahit na puno ng sugat sa katawan at puso, ay nanatili sa katahimikan. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga huling sandali ni Lila sa plaza. May takot sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang sinag ng taong mahal niya noon. Sa loob ng kagubatan, si Lila ay nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang galit ay tila nagbabaga pa rin, ngunit hindi maikakaila ang bigat ng kanyang konsensya. Sa bawat halakhak ng hangin, naririnig niya ang boses ni Tomas at ni Kiko. Anak ko, Tomas. Bulong ni Lila sa sarili habang hawak ang isang lumang damit ni Kiko na nadala niya bago siya pinalayas. Hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan ng masayang pamilya na minsang naging mundo niya. Ngunit sa parehong pagbalik tanaw, naroon din ang sugat ng pagkakanulo. Sa kalagitnaan ng kanyang lungkot, muling lumitaw si Damaso, ang pinakamatandang aswang ng kagubatan. Lila, nakikita ko ang labanan sa loob ng iyong puso.
Hindi sapat ang pagpatay. Ngunit paano ko maibabalik ang nawala sa akin? Napatango naman si Damaso. Mayroon kang kapangyarihang higit pa sa paghihiganti. Ngunit tandaan mo, Lila, ang bawat desisyon ay may kapalit. Habang lumalala ang takot sa baryo, si Kiko naman ay unti-unting nakakaramdam ng kakaiba. Sa murang edad, nagsimula siyang makakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa gitna ng kanyang panaginip, nakita niya ang anyo ng kanyang ina, nakatayo sa kagubatan at umiiyak. Nanay, bakit ka umiiyak? Ngunit bago siya makalapit, nagising siya sa sigaw ng mga tao. Isa na namang residente ang nawala sa baryo at ang mga tao ay muling naghinala na bumalik si Lila. Si Tomas, na naririnig ang usapan mula sa poste, ay napailing. Alam niya na hindi ito kagagawan ni Lila dahil nakita niya ang pagpipigil nito noong huling gabi. Ang mga tao ang pumapatay sa kanilang sarili sa pamamagitan ng takot. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang kalituhan, si Lila ay nagpasya ng harapin ang baryo, ngunit hindi para maghiganti. Bagkus nais niyang harapin si Tomas at si Kiko upang maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit alam niyang hindi siya basta-basta tatanggapin ng mga tao. Sa tulong ni Damaso at ng iba pang aswang, naghanda si Lila para sa huling hakbang. Gagamitin niya ang kanyang mga kapangyarihan upang pilitin ang mga tao na makinig, kahit pa ito'y nangangahulugan ng paggamit ng takot bilang sandata. Dapat nilang marinig ang kwento ko. Ito ang tanging paraan para magwakas ang sumpang ito. Isang gabi, binalot ng makapal na ulap ang baryo. Nagising ang mga tao sa malakas na dagundong ng kulog at kidlat. Ang hangin ay puno ng kakaibang enerhiya at sa gitna ng plaza, muling nagpakita si Lila. Nasa likuran niya ang iba pang mga aswang, tahimik ngunit nagbabanta. Humarap kayo sa akin! Sigaw ni Lila na ang boses ay kumakalampag sa hangin. Lumabas ang mga tao, hawak ang kanilang mga sandata. Ngunit sa halip na umatake, tumigil sila sa harap ng mapanganib na presensya ni Lila. Magsalita ka, halimaw! Sigaw ni Mang Lando, ngunit halatang nanginginig ang kanyang tinig. Hindi nagpatinag si Lila. Ako si Lila, ang babaeng itinaboy ninyo. Ang babaeng ginawa ninyo ng maling paratang. Isa-isang itinuro ni Lila ang mga tao. Kayong lahat na nagtakot sa akin. Na nagpasimuno ng kasinungalingan ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi ako ipinanganak na halimaw. Kayo ang nagtulak sa akin. Sa gitna ng talumpati ni Lila, biglang tumakbo si Kiko palabas mula sa kanilang bahay. Nanay! Sigaw niya. Napatigil si Lila at agad na bumalik ang kanyang malambot na puso. Lumuhod siya sa harap ng anak, ngunit hindi niya magawang yakapin ito dahil sa takot na masaktan siya. Kiko, anak ko. Bulong ni Lila. Nanay, hindi ka halimaw. Sinabi ni tatay na mahal mo kami. Alam kong totoo yun. Sagot ni Kiko habang umiiyak. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang galit sa puso ni Lila. Ang kanyang mga matang pula ay unti-unting nagbago. Ngunit hindi pa rin siya ligtas sa kapangyarihan ng mga tao. Habang ang sandata ng mga tao ay nakataas na, nagdesisyon si Lila na gumawa ng sakripisyo. Hindi ko nais na may masaktan pa. Kung ang kamatayan ko ang magiging dahilan upang mawala ang takot ninyo, tatanggapin ko ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, biglang tumayo si Tomas at sumigaw. Tama na! Sa harap ng lahat, inamin ni Tomas ang kanyang kasalanan. Ako ang nagkasala sa kanya. Ako ang nagtulak sa kanya upang maging ganito. Kung may dapat na mamatay, ako yun! Sa harap ng sakripisyo ni Tomas, ang baryo ay napaisip. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbaba ng sandata at unti-unting nawala ang kanilang galit. Ang mga aswang sa likuran ni Lila ay naglaho sa dilim, tila ba nagbigay daan para sa bagong pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Lila na hindi ang takot o galit ang magwawakas sa sumpa, kundi ang kapatawaran. Lumipas ang ilang araw,
At sa kabila ng matinding sugat na iniwan ng mga pangyayari, unti-unting natutong maghilom ang baryo. Si Lila, sa tulong ng isang mahiwagang ritual mula kay Damaso, ay bumalik sa kanyang dating anyo bilang tao, kapalit ng pangako na hindi na siya kailanman gagamit ng kanyang dating kapangyarihan. Si Tomas, si Kiko at si Lila ay muling nagsama, ngunit sa pagkakataong ito, iniwan nila ang baryo upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, malayo sa anino ng kanilang nakaraan. Ang baryo ng San Roque ay natutong maghilom hindi lamang mula sa takot sa aswang kundi mula sa kanilang sariling mga kasalanan. Wakas. Sa pagtatapos ng kwento, ipinakita na ang tunay na halimaw ay hindi ang nilalang ng dilim, kundi ang takot, kasinungalingan at pagkakawatak-watak ng tao. Sa kapatawaran at pagmamahal, nagtagumpay. Sa baryo ng San Isidro, napapalibutan ng kagubatan at katahimikan, umiiral ang mga alamat tungkol sa mga aswang at nilalang na nagkukubli sa dilim, kumakain ng laman ng tao at sumusulpot tuwing kabilugan ng buwan. Maraming taon na ang lumipas mula nang huling may maulat na aswang sa kanilang lugar, ngunit ang takot ay nanatili sa mga residente. Sa baryong ito nakatira si Luz Viminda o Luz, isang tahimik at masipag na dalaga na nakilala bilang pinakamabait sa kanilang lugar. Subalit, ang pagiging mabait ay hindi sapat upang siya'y iligtas sa mga kasawiang sumunod sa kanyang buhay. Isang gabi, habang abala si Luz sa kanilang tahanan, isang grupo ng mga lasing mula sa baryo ang sapilitang pumasok sa kanilang bahay. Pinaghinalaan ang kanyang ina bilang mangkukulam, isang akusasyong na nag-ugat lamang sa inggit ng kanilang kapitbahay. Sa gitna ng kaguluhan, sinunog ng mga tao ang kanilang bahay habang naroon ang kanyang mga magulang. Nakatakas si Luz, ngunit ang trauma ng gabing iyon ay humubog sa kanya sa mga darating na taon. Makaraang mawala ang kanyang pamilya, si Luz ay naiwang mag-isa. Pinandilatan siya ng baryo, sinisi at itinuring na malas. Palagi siyang nilalayuan ng mga tao, binabato ng masasakit na salita at binubusabos sa bawat pagkakataon. Sa kabila ng kanyang pighati, wala siyang magawa kundi magtiis. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng isang mabangis na bagyo, dumating sa kanyang buhay ang isang estranghero. Si Aling Sabel, isang matandang mangkukulam na naninirahan sa gubat, ay lumapit kay Luz. "Anak, nakita ko ang lahat. Alam kong hindi ka nila titigilan hanggang ikaw ay tuluyang maglaho," wika ng matanda. Inalok niya si Luz ng isang ritualisang makapangyarihang sumpa na magbibigay sa kanya ng lakas upang maghiganti. Sa unay tumanggi si Luz, ngunit ang alaala ng gabing nasawi ang kanyang pamilya ay bumalik. At unti-unting nabuo sa kanyang puso ang galit. "Gusto kong maramdaman nila ang sakit na dinanas ko," sabi ni Luz habang tinatanggap ang alok ni Aling Sabel. Sa ritual na isinagawa sa ilalim ng liwanag ng buwan, ininom ni Luz ang dugo ng uwak at kinain ang ugat ng isang mahiwagang halaman. Sa gabing iyon, isinilang ang isang bagong nilalang. Nagbago. Ang kanyang anyo at ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay tumalim na parang punyal at ang kanyang pandama ay naging kasing linaw ng isang mabangis na hayop. Sa unang gabi ng kanyang bagong anyo, lumabas si Luz mula sa kanyang taguan sa gubat. Ang kanyang unang target ay si Mang Tomas, ang lasing na nanguna sa panununog ng kanilang bahay. Sa dilim ng gabi, sumingit si Luz sa bahay nito. Ang bawat anino ay naging kanyang kakampi, bawat ingay ay tila nababalot ng misteryo. Nang magising si Mang Tomas, naroon na siya sa paanan ng kama nito, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa galit. "Huwag, patawarin mo ako." Pagmamakaawa ng matanda, ngunit huli na. Walang awa siyang pinaslang ni Luz, iniwang duguan sa sahig. Kinabukasan, nagimbal ang baryo sa natuklasan. Isang kakaibang marka ng kuko ang naiwan sa katawan ng biktima, tanda ng isang halimaw. Ang takot na matagal nang nakalimutan ng mga taga-baryo ay muling bumalik. Ang usap-usapan ay may aswang na muling naglalakad sa kanilang lugar. Hindi nagtagal, sinundan ni Luz ang kanyang unang ganti ng mas marami pang pag-atake. Isa-isa niyang pinaslang ang mga taong may kinalaman sa trahedya ng kanyang pamilya.
Si Aling Marta na nagpasimuno ng tsismis, si Cario na nagtulak sa kanyang ama sa apoy, at iba pa. Ang kanyang paghihiganti ay naging sunod-sunod na bangungot para sa baryo. Sa baryo, nagsimula ang takot na magkaisa sa mga tao. Ang bawat pamilya ay naglagay ng bawang sa kanilang pintuan, nagbitbit ng asin sa kanilang bulsa, at nagsindi ng mga kandila tuwing gabi. Ang mga matatandang albularyo ay nagtipon upang subukang tuklasin kung sino ang bagong aswang. Subalit si Luz ay naging maingat, hindi siya nahuli at walang makapagturo kung sino ang tunay na halimaw sa likod ng mga madugong insidente. Ang takot ay unti-unting napalitan ng galit. Ang baryo ay bumuo ng grupo upang tugisin ang sinumang posibleng aswang. Isa-isa nilang kinuwestiyon ang mga kababaihan sa baryo hanggang si Luz ay tuluyang mapagbintangan. Ngunit nang dumating sila sa kanyang dampa upang siya'y harapin, wala silang nakita kundi isang bakanteng kubo. Si Luz ay naglaho na. Sa gitna ng kagubatan, nagbabalak si Luz ng huling atake. Hindi sapat ang mga napatay niya upang mabawasan ang bigat ng kanyang puso. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita si Aling Sabel, Luz, anak, sapat na. Ang paghihiganti ay may hangganan, wika ng matanda, ngunit tumanggi si Luz. Hindi sapat ang kanilang kamatayan para sa sakit na aking dinanas. Nang sumapit ang huling kabilugan ng buwan, muling bumalik si Luz sa baryo. Ang mga tao ay naghihintay bitbit ang mga sulo at anting-anting na gawa sa langis ng niyog at halamang pangontra. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Luz at ang kanyang anyo ay tuluyan nang naging halimaw. Ang mga kuko niya ay tila punyal, ang kanyang balat ay maitim at makintab sa ilalim ng buwan. Nagsimula ang laban. Tinangka ng mga taga-baryo na siya'y pabagsakin gamit ang mga palaso at sibat, ngunit mabilis si Luz. Bawat galaw niya ay puno ng lakas at galit. Isa-isang bumagsak ang mga taga-baryo sa lupa. Subalit, sa kabila ng kanyang lakas, ang dami ng kanyang mga kalaban ay naging isang hamon. Sa huli, isang matandang albularyo ang gumamit ng mahiwagang dasal upang pigilan si Luz. Napasigaw siya sa sakit habang ang kanyang katawan ay unti-unting bumagsak sa lupa. Ang kanyang huling sigaw ay pumuno sa gabi bago siya tuluyang naglaho sa alikabok. Matapos ang gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Isidro. Subalit ang takot sa aswang ay nanatili. Ang kwento ni Luz ay naging bahagi ng alamat ng baryo. Isang paalala ng galit, paghihiganti, at ang kahihinatnan ng pagiging mapanghusga. Sa gitna ng kagubatan, may mga nagsasabi na nararamdaman pa rin ang presensya ni Luz. Sa bawat kabilugan ng buwan, may naririnig daw na mga yapak sa dilim, tila paalala na ang galit ay hindi basta-bastang nawawala, wakas.